Episode 366 na tayo nang abot kami na pangarap mga kapuso. Tinanggihan nga ni RJ yung alok ni Moira. Sabi niya kahit kailan hindi na ako may kipagbalikan sa iyo Moira dahil mahal na mahal ko si Lynette. Sabi naman ni ni Moira, sigurado ka ipagpapalit mo ang babae niya sa Apex? Please lang Moira, wag mo nang gagamitin na Apex dahil kahit anong mangyari, tapos na tayo. Ayokong dalhin mo ang apelyido sa Apex, diba? So, nung umalis na nga si RJ, kinausap ni Moira ang sarili niya sa pamamagitan ng isip. Sabi niya, sige lang RJ, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Samantala, nagbilin si Annalyn, yung nasa nanay nga ni Kyla na si Nancy, na kailangan na nga magsagawa ng MRI para matukoy kung totoo nga yung diagnosis nila na kung meron ng spinal na nerves, di ba? Kung nagkabuhol-buhol ba yung ugat sa may spinal cord, kaya nga nakakaramdam ng pananakit dito sa may bandang likod na pinakababa itong si Kyla. Nung umalis na nga sila, pinigilan siya ni Nancy, yung nanay ng bata, at nagpapasalamat ng lubos kay Annalyn. Kung hindi daw dahil sa kanya hindi niya makukumbinsi ang kanyang anak na ipaalam sa magulang yung nangyari sa kanya. Sabi naman ni Annalyn, tungkulin ko po na gawin yun bilang isang doktor, kaya walang anuman po. Alam niyo po ba, nandahil po sa anak ko kaya po kami nawalay. Nagtampo siya. Ngayon humingi na rin ng tawad yung anak. Nay, patawarin niyo po ako kasi naging makasarili ako. Inisip ko lang yung sarili ko. Kaya po, ayun, nagka-problema tayo. Hindi na sana aabot sa ganito, sabi ng nanay. Alam mo anak, okay na yun, tapos na yun. Mas importante ka sa akin. So natutuwa yung dalawa, sina Doc Lindon saka si Annalyn. Sabi ni Doc Lindon, nakakatuwa naman at okay na yung mag-ina. Diba Doc? Sabi naman ni Annalyn, alam mo ba Doc, nakikita ko yung sarili ko kay Kyla na na pagiging selfish. Yun kasi sa tingin ko Doc nagiging selfish ako dahil sa akin nagkakaroon tuloy ng problema kami ni nanay, pati rin po sina Doc Carlos. Ayun nga, sabi nga ni Doc Lindon, nakita ko naman na magkasama silang dalawa, masaya sila. Kaya naniniwala ako na masaya sila sa isa't isa dahil mahal naman talaga nila. Ngayon, ito namang si Lynette, may kukunin na gamit sa may sasakyan. Sinalubong agad siya ni RJ at niyakap. Sabi naman ni Lynette, anong ginagawa mo RJ? Alam mo Lynette, kahit nakalimot man ang isipan ko, kahit lumipas man ang maraming panahon, ikaw pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Hindi ka nalilimutan ng puso ko, mahal pa rin kita Lynette. Alam mo ba yung mga pinagsasabi mo RJ? Oo, alam ko Lynette, dahil nagpapakatotoo lang ako. Hindi pa huli ang lahat para sabihin ko sa iyo ang totoong nararamdaman ko. Mahal na mahal pa rin kita. Kung pwede lang Lynette, wag mo nang pakasalan si Carlos. Iwan mo na siya. Ako na ang pakisamahan mo, ako ang pakasalan mo. Sabi naman ni Lynette, hindi ko kayang saktan si Carlos. Okay, sige, sabihin mo sa akin kung talagang mahal mo pa ako. Sabihin mo sa harapan ko. Sabi naman ni Lynette, hindi na kita mahal. Hindi Lynette, alam ko nagkukunwari ka lang. Samantala, nakita ni Carlos yung sekretary ni Lynette at tinanong kung nasaan ito. Sabi naman ng sekretary, ay Doc, lumabas lang po, may kukunin lang daw po sa loob ng kanyang sasakyan. Ngayon biglang dumating si Annalyn. Doc, saglit lang po. O Annalyn, bakit? Sa iyo po. Regalo ko po yan sa iyo Doc nung nagpunta ako dun sa may convention. Kaso wala akong pagkakataon na ibigay sa iyo kasi ang dami po nangyari, nagkaroon pa po ng problema. Pero I think it's time na ibigay ko tong regalo ito sa iyo. Doc, para sabihin ko sa iyo, sa kabila ng lahat na nangyari, humingi ako ng tawad. Sabi naman ni Doc Carlos, so tinatanggap mo na ako? Opo, tanggap ko na kayo Doc Carlos bilang magiging asawa ng aking nanay. Meron lang akong pakiusap sa iyo Doc mahalin mo siya ng lubos. Saka huwag mo siyang sasaktan, mahalin mo siya. Ayan mo Annalyn, makakaasa ka. Hindi ko sasaktan ng nanay mo. Maraming salamat, nagpapasalamat ako kasi tinanggap mo na rin ako. Hindi mo na ako pinagdududahan pa. So, niyakap na ni Carlos si Annalyn, siya nag-first move. So, sa madaling salita, okay na sila. At tanggap na talaga ni Annalyn, kumbaga para siya nabunutan ng tinik, diba? Nakahinga na siya ng maluwag. Dahil tinanggap na nga niya ng bukal sa kalooban niya itong si Carlos. Ngayon, na-request ni Annalyn na suotin ito ni Carlos sa mismong araw ng kasal niya. Nung binuksan niya, nakita niya 2 cup links na ubod ng ganda. Bagay yan sa kanya. Ito namang sabi ni RJ, alam ko nagsisinungaling ka lang Lynette.
mahal mo pa rin ako dahil hindi ka makatitig sa akin at hindi ka makasagot. Sabi naman ni Lynette, no, tama na RJ, huwag mo nang gawin pang komplikado ang lahat, ikakasal na ako. Okay, sige, ganito na lang. Sa mismong araw ng kasal mo, hihintayin kita doon sa may flower shop kung saan tayo ay na-stranded. Hihintayin ko ang pagdating mo doon. Hihintayin kita. Nagbigay ng bilin si RJ, no, ng paalala kay Lynette. Nahihintayin daw siya sa mismong araw ng kasal niya. Kaya umalis na nga tong si RJ at hindi na nga siya ginulo. Diba? Pero nagpupumilit talaga si RJ diba? Bago siya umalis, nagpupumilit talaga siya. Gusto niya talagang malaman na mahal pa rin talaga siya ni Lynette. Si Lynette kasi naguguluhan. Ayaw niyang sabihin kay RJ na mahal pa rin niya ito. Nung pagkaalis mismo ni RJ, sakto naman daan ni Carlos. Lynette, anong ginagawa mo dito? May kukunin lang kasi akong gamit sa labas. Siya nga pala, may sasabihin ako. Alam mo ba, kinausap ko ni Annalyn. Binigyan niya sa akin to. Regalo niya pala sa akin. Napakaganda. Good news to, Lynette. Dahil talagang matutuloy na ang kasal natin dahil meron na tayong kasbas ng anak mo. Tanggap niya na ako. Ganun ba? Naku, magandang balita to. Oh, Lynette, talagang ikakasal na talaga tayo. So, nagyakapan yung dalawa. Diba? Masaya si Carlos dahil wala nang problema eh. Okay na sila ni Annalyn. Tanggap na siya. Diba? Wala nang magiging hadlang sa kasal nila at sa pagmamahalan nilang dalawa. Kaya niyaya na nga ni Carlos itong si Lynette na pumasok na nga sa loob. Ngayon, nakatanaw sa malayo si RJ, bumulong siya. Sa isipan niya, sabi niya, matutuloy pa rin ang pagmamahalan natin. Kumbaga, sinasabi niya na, alam ko nagsisinungaling ka lang, Lynette. Samantala, pinuntahan ni Lynette si Annalyn. Sabi niya, Annalyn, pwede ba tayo mag-usap? Nakarating sa akin yung balita na tinanggap mo raw si Carlos at niregaluhan mo daw siya. Sabi naman ni Annalyn, tanggap ko naman po talaga noong una si Doc Carlos saka naniniwala at nakikita ko na masaya ka naman po sa piling niya. Sino ba naman ako para hadlangan yun? Syempre, doon ako sa ikabubuti at ikasasaya mo. Maraming salamat anak, kahit paano nabawasan yung mga iniisip kong problema. So niyakap niya si Annalyn, di ba? Kumbaga okay na lahat. Wala na talagang problema. Kumbaga, ang problema na lamang na bagong kinakaharap ngayon ni Lynette, yung mga sinabi ni RJ, kaya kumbaga naguguluhan yung isipan niya. At ngayon nakakaramdam na ng wedding jitters itong si Lynette. Sabi naman ni Annalyn, normal lang po yan, Nay, na magkaroon ng anxiety kapag malapit na ikasal. Kaya alam ko kinakabahan ka. Oo nga anak, kinakabahan nga ako, hindi ko mawari, hindi ko maintindihan. Pero okay lang kasi tuloy na talaga to, yun ang sabi niya, no? So niyakap niya ulit si Annalyn, di ba? At kahit nga kinakabahan ito, kahit baka sa mukha niya, di ba? Talagang itutuloy niya na talaga. Wala na atrasan to. Samantala, kinabukasan, inaayusan ng kwelyo ni Giselle ang papa niya. Dahil nga invited nga sila sa kasal. Ngayon nakita nila si RJ na pababa at papalis ito. Sabi naman ni Giselle, okay ka lang ba, Obeng? Dito sa bahay? Sabi naman ni Lolo Pepe, kailangan nga nilang pumunta dahil nga invited sila. Kahit paano, apo niya naman si Annalyn, di ba? At pamilya na rin naman nila si Lynette. Sabi naman ni RJ, meron akong pupuntahang importante ate. Sabi naman ni Giselle, well, good luck kung ano man yung lugar na pupuntahan mo. Habang mini-makeup pa naman tong si Lynette, di ba ang ganda niya, no? Ngayon, naalala niya, pumapasok sa isipan niya yung mga sinabi ni RJ. Sabi niya, sabihin mo sa harapan ko na mahal mo pa rin ako. Tapos naalala na naman niya yung sinabi sa kanya ni RJ na alam ko nasisinungaling ka. Puntahan mo ako sa ganitong lugar, ganitong oras, sa flower shop kung saan tayo na-stranded. Ngayon pinuntahan siya ni Annalyn. Sabi niya, napakaganda naman ng nanay ko. Sabi naman ni Lynette, naku maganda ka anak. Di po mas maganda ka po mamaya kapag lalo ka pang naayusan. O diba? So, Nay, bakit po ganyan ang mukha mo? Meron po bang problema? May bumabagabag sa'yo? Wala naman anak. Nasa nga palang lola mo. Ayun po, umuwi po si Lola kasi po mali po yung sapatos na nakuha niya. Kaya po bumalik. Ngayon, nung umalis na nga tong si Annalyn, naalala nga ulit nga ni Lynette yung mga sinabi ni RJ. Kaya kinausap niya na muna yung dalawang makeup artist niya na iwanan muna siya para makapag-isip-isip siya. Kasi nga, nag-aatubili talaga siya, hindi talaga siya mapakali kung pupunta ba siya o mag-i-stay dito sa lugar na to para ituloy yung kasal.
So yan ang pakatutukan natin bukas mga kapuso, ang episode 367 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Biyernes. Nawawala ang bride, no? Saan siya nagpunta? 'Di ba? At hinahanap siya. Dahil nga 9 AM ang umpisa ng kasal, wala pa siya sa venue. Naghihintay na ang mga bisita, lalo-lalo na si Carlos. Ngayon nagbiro itong si Michael na baka nga hindi na umatid ang bride. Samantalang si RJ, tinawagan nga si Doc Ray na nandun nga sa venue sa may flower shop at hinihintay niya si Lynette. Gaano ka kasigurado pare na pupuntahan nga dyan si Lynette? Sigurado ako pare, dahil yun ang sinisigaw ng puso ni Lynette. Yan ang pakatutukan natin bukas at dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media at i-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Happy viewing, maraming salamat po and God bless us all.